Extension. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Tutok na po dito sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Makakasama po Eleni Bensal, and this evening sasamahan nga rin po tayo ng ating pinagkakatiwalaang family medicine at integrative medicine specialist. Walang iba kung hindi si Dr. Irene Lim. Good evening, Doc. Kumusta po? Good evening, Eli, and also to our listeners and televiewers, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ngayong gabing ito, Doc, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Pag-usapan po natin boil o sa Tagalog, ito yung tinatawag na pigsa. Tama po ba, Doc? Correct, oo. Yan nga. So, ito ba, Doc, paano nagkakaroon ng pigsa at saang bahagi ng katawan madalas tumutubo o sumusulpot? Okay. Pagka sinabi nating pigsa or boil or we also call it abscess, di ba? Ano ho yan? Painful, so pus-filled bump. Ibig sabihin na may nana, pasintabi ho sa nagdi-dinner, na nagpo-form yan under our skin because it is infected by bacteria. So it becomes inflamed, so mapula ang paligid, medyo maga, at masakit. And pagka-cluster na ng pigsa, sabihin hindi lang isa, carbuncle na ang tawag natin doon, no? And usually yan sa mga areang sa face, sa neck, sa armpit, sa pang-upo, sa buttocks. Yan ang problema, hindi kayo makakaupo pagka dyan tumubo yan. And also sa thigh. And if you try to notice, doon siya tumutubo sa mga areang may friction, 'di ba? Yung may tupi tulad ng underarm, 'di ba? So wherein nagkikiskisan, and sa mga area din na pawisin, no? So it is because kaya mas marami hong may boil pagka summer or mainit or pagpawisin ka. Why? Pagka kasi pinawisan ka, yung pores mo ma-open. So bukas ang pores. Pag pinawisan ka, so pag pinasukan nyo ng bakterya, ayun, pipigsahin ka. No? And kaya natin to napiling i-discuss, although very simple, di ba? But akala nyo ho kasi pigsa lang. But pag nagkaroon ho ng komplikasyon, ang pigsa, pwede hong ikamatay ng tao. Kaya huwag niyo hong i-overlook o i-underestimate ang pigsa. Delikado nga rin po pala itong pigsa, pero gaano po ba kadalas magkaroon ng pigsa, when it comes to sabihin natin parang sa populasyon ng Pilipinas, gaano to ka-common? Actually, medyo common din kasi 3 out of 100 people So meron ding 3. Ganun. And lalo na sa Philippines kasi humid ang natin ang weather no, hindi katulad sa ibang bansa. Sa mga malalamig na bansa wala akong place masyado diyan ang pigsa kasi naka-close ang pores mo pagka laging malamig. Dito nga ho sa atin pag uminit, ayan, tagaktak ang pawis mo. And pwede itong mag-develop few hours lang, pwede, or pwede ring araw. And ang pinaka-common ho na nagkakaroon ng pigsa are diabetic patient. Okay, so di ba sabi rin natin nung na-discuss natin yung TB, yung pneumonia, also diabetic patient din ho ang high risk. Why? Bakit kaya laging diabetic patient? It is because ang pagkain ho ng mikrobyo is what? Sugar. So ang diabetic patient, ang sugar nasa dugo. So may pagkain kasi yung mga germs sa blood ng diabetic patient. Unlike a normal person na wala hong diabetes, ang sugar ho natin nakakapasok sa cells. Yun ho ang tama. Dapat nasa cells ho ang sugar. While sa diabetic patient, whether may problema sa production ng insulin or kulang ang production ng insulin, wherein yun ho ang susi
para makapasok yung sugar sa cells, Mhm. hindi na ho nakakapasok. So it stays in the blood. So mas mahirap kung gamutin ang infection sa diabetic patient kasi may food ho sila. Hindi mo sila basta-basta ma-eradicate. Marami silang pagkain na asukal sa dugo ng diabetic patient. But hindi lang ho diabetic patient, also yung mga may chronic infection, yung may mga eczema ho, prone din yan. Kasi minsan 'di ba yung eczema nagbibitak-bitak, Yung balat. sabi yung balat. So anything na may bitak o may opening sa skin natin, makakapasok ho ang germs. Pwede ho yan mag-form ng pigsa. Yung mga tao din hong may nutritional deficiency like anemia, pwede rin ho yan. Yung mga tao hong mababa ang immune system, ayan, pwede rin ho yan. And yung mga tao hong may allergies, no? So, at saka ho, yung mga tao may poor hygiene, ayan. Mhm. So, kailangan ho lagi tayong malinis. And especially, yung mga indigent people, syempre, wala namang aircon yan, no? So, talaga hong pawisin, no? So, tandaan nyo, pag kayo laging pinapawisan, tapos so marumi ang katawan ninyo dahil Mm. bihira kayong maligo, pipigsahin ho talaga kayo. Kailangan ho laging malinis. And one thing, pwede ho kayong pagkaligo para ho matakpan yung pores ninyo, mag-powder ho kayo. Mas maganda kung talcum powder, mas maganda kasi mas nasasarhan niya yung pores, lalo na ho sa site ng mga like armpit, yung may mga friction sa site, no? So singit, ayan, mag-ano ho kayo diyan, magpulbos ho kayo. Para pag pinawisan ho kayo, hindi gano'n kadami or yung area kung pinulbusan nyo, hindi ho masyado maglalabas ng sweat yon kasi nga ho may powder na nakatakip doon, no? Mm. So ayun. Dok, ang pagiging mabalbon, yung mabalahibo, 'di ba, sa katawan, factor din ba kung bakit mataas yung chance mo na ikaw ay magkaroon ng pigsa? Like sabihin natin kasi nga dahil mabalbon ka, nagwa-wax ka, nagse-shave, o di naman kaya sa kilikili, nagbubunot, 'di ba? Yes, yes. Actually, yes. So, mabuti na itanong ni Ella yon. Kasi kadalasan pumapasok ang mikrobyo sa pigsa, sa mga hair follicle po. So, kaya nga ho, yun, kung meron kayong mga hair sa underarm, o halimbawa naman yung mga guys nag-aahit, hindi Mm. ba? So, kaya nga may nilalagay na aftershave. Kasi yung aftershave ho, pang-close ho yun ng pores. Tapos sa babae naman, halimbawa sa face, may pimple, Mm. tapos nagtiris, no? Yan din ho ang reason kasi kung bakit nagto-toner ang mga babae. Kasi para ho isara ang pores. Kasi ho, prone sa boil or pimple pagka ho naka-open ang pores natin. So kaya ho may mga astringent, toner, sa lalaki yung mga aftershave para ho isara ang pores, hindi ho mapasukan ng infection. Kaya kahit ho saan, actually kahit sa legs pwede. Kung nagse-shave ka nga, di ba? Or Yes. naglalagay ka ng mga ang tanggal ho ng ng balahibo, no? So you are more prone, no? Mhm. Sabihin na nga natin, Doc, nagkaroon nga po siya ng pigsa for whatever reason sa mga nabanggit natin, ano? Ito bang pigsa to ay kusang gagaling or kinakailangan na talagang magpapunta sa doktor, tapos ide-drain yung parang nana, pasintabi po muli, ano? Actually, pwede rin na ang boil mag-heal by itself without draining. Yung pus kasi, doon sa boil, pwede siyang mag-drain by its own. Yung pag minsan nahihinog na siya, Oo. kusa na lang siyang pumuputok. And mag-heal na lang yung boil. But possible din kasi na yung boil mag-heal without draining. Pero ganito kasi yon. Dapat, pagka alam mo ng pigsa yung tutubo, no? So may idea ka na pipigsahin yata ako, no? Oo. So better go kasi kailangan mo ng antibiotic.
hindi ka naman kasi makakabili ng antibiotic without the doctor's prescription. True. Kasi pagka in-antibiotic mo na yan, hindi na siya magtutuloy na mag-form ng pus. So maaagapan mo pa siya na hindi na mag-form ng nana o mag-ipon ng nana para hintayin mong kusang mapisa or ipapuncture mo siya ng sterile needle para i-drain. Huwag mo nang paabutin sa ganun. Kasi yung mga boil ho o pigsa na hindi ininuman ng antibiotic, kusang napisa, drainain mo, or pinuncture mo ng kailangan ho sterile needle. No? Kasi pag ando na yung nana, wala ka ng choice. You have to puncture it to drain the pus. Huwag nyo na hong paabutin sa pagnanana. Kasi yung mga hindi ho inanuman ng antibiotic at drainain lang, umuulit po. Kasi yung bacteria, nandoon pa rin ho sa loob ng... Hindi namamatay. Hindi siya namamatay. Like for example, may pimple tayo. Ang isang pimple na tiniris mo, syempre, na-drain yung mikrobyo, nailabas mo. Syempre, sumagi yun doon sa paligid ng skin mo. Ang kapalit ho niyan, 5 pimple. Kaya nga sinasabi, wag kang magtitiris. Oo. Kasi kumakalat yung germs. So, kala mo, naalis na. Hindi ho yung nasa loob. Kailangan ho patayin nyo. Kumbaga yung sinasabi natin, yung gamat ng pigsa, hindi mo naalis. Kaya uulit at uulit yan. Kaya mamaya may pigsa naman sa ibang part ng katawan. Lalo na kung diabetic. So, may tendency ho talaga uulit yan. Kaya, huwag kayong matuwa sa nahinog na, pinisan nyo na, drainain nyo na, akala nyo hindi na uulit. No? Kahit ho anong simot ng pagde-drain nyo dyan, pag hindi ho kayo uminom ng antibiotic to kill the germs causing pigsa, magre-recur po yan. Lalo na if you are already elderly, mahina ang resistensya mo, yung mga na-transplant, di ba? Mahina ang resistensya. And ayun na nga, pag may diabetes ho kayo. Kaya, mag-a-antibiotic din lang naman kayo. Doon na sa early side, no? Yung bang wala pa siyang mata, wala pa hong pus. So, makokontrol na ho yun na hindi na mag-form ng pus. Pero kung mag-a-antibiotic kasi kayo doon sa medyo may pus na ho siya o may nanana, medyo yung nanang na form, andun na ho yun. Kailangan nyo na rin i-drain yun later. But, posibleng hindi na rin umulit dahilan sa nag-antibiotic ka. Kaya early part dapat pigilan mo na para hindi na siya matuloy na maging mag-form ng pus. May mga pagkain rin ba, Dok, na nagtitrigger kung bakit nga po nagkakaroon tayo ng pigsa? Yan po ang ating babalikan maya-maya pagkatapos po ng ilang paalala. Meanwhile, Dok, para po sa mga gusto pong magpakonsulta, ang inyo pong clinic address, hotline number, at syempre para sa karagdagan pang health tips, Dok, ang inyo pong social media account. Okay, so ang clinic ko natin nasa Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati. Our hotline 8546-9412, 0922-875-2899, and 0919-995-6168. No? And I repeat, 546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. Sa YouTube po and sa Facebook, paki-type nyo lang ho ang Dr. Irene Lim. So paki-like, share, and subscribe po. Standby at magbabalik po tayo pagkatapos po ng ilang paalala. Sa extension sa DZRH at RHTV, usapang boil o pigsa. Alamin naman natin, Dok, kung ano nga po ba yung karaniwang dahilan kung bakit nga po nagkakaroon ng pigsa. Is it because dahil kulang ka rin, Dok, sa vitamin C, tapos lagi ka pang puyat, mahina ang iyong resistensya? Regarding vitamin C, wala siyang direct connection. But indirect way, pwede, in the sense na syempre mas malakas ang resistensya mo kung naka-vitamin C ka, no? Now, yung mga kailangan ho yung pagkain nyo, iwasan nyo yung mga pro-inflammatory foods, no?
Siyempre ho, ang mga pro-inflammatory, kung napasukan kayo ng germs, sandali lang ho yan maging pigsa, no? Tulad ng red meat, iwasan niyo ho ang red meat, lahat ho ng may taba o lahat ng fatty foods. Also, yung mga highly processed foods, yung mga delata, tocino, hotdog, ayan, no? So, iwasan niyo ho yan. Of course, dairy products, no? So, when we say dairy, kasama ho dyan ng milk. Kung kayo ay may pigsa, wag ho kayong iinom ng gatas because mucus former po ang milk. No? So, kahit na may sipon ho kayo or may pneumonia kayo, milk is a big no-no. Kasi mas lalong dadami yung pus niyan or nana. And yung mga refined carbohydrates, ibig sabihin yung mga yung mga gawa sa puting harina tulad ng tinapay, pastries, cookies, ayan, donuts, ayan, iwasan niyo yung mga ganyan. And of course, alak, no? So iwasan niyo ang alcohol. So sasabihin ng ibang pasyente, ano na lang ang kakainin ko, doktor? Parang lahat na yata. May mga ganong pilosopong pasyente. Marami pa hong naiwan na pagkain. Ang binanggit ho natin, puro man-made Yung mga talagang gawa ho ng Diyos na hindi inalter, hindi adulterated. Like fresh fruits and vegetable. When it comes to vegetable, doon ho kayo sa green leafy vegetable. Wag ho kayo doon sa may mga buto. Kasi yung may mga buto, pro-inflammatory din po yun. No? So doon kayo sa madahon. No? Tsaka mga prutas po. So yan ho ang dapat kinakain. No? Yung yogurt, Doc, pwede daw po ba or dapat iwasan muna kapag may pigsa? Yogurt, pwede, but not in the dairy form. Kasi ang laman ng yogurt, kasi probiotic or good bacteria. Yes. If you can find a good bacteria or probiotic na hindi nasa dairy form. Pag dairy kasi, kasama yun dun sa sabi natin, bawal ang dairy, di ba? Okay. Paano naman po natin, Doc, malalaman na yung pigsa natin ay kinakailangan pong inuman ng antibiotic? Yes, no? So, kasi, lalo na kung yung pigsa mo nasa face, nasa muka, kasi pwede yung makapasok sa bloodstream. So, sa face, ang iniingatan natin yung danger zone, especially yung nose, di ba? Yung T-zone. Oo, tsaka yung upper lip. So, pagka dyan delikado kasi yan, hindi lang sinusitis. Pwede yung mag-cause ng cerebral abscess. So, biruin mo, pigsa lang, nauwi ka sa cerebral abscess. Then, pwede rin yung magkaroon ng blood poisoning. We call it sepsis, pag nakapasok sa blood. Sepsis, deadly po yun, no? And pwede rin magkaroon ng endocarditis. Makakapasok sa puso mo, oo, deadly rin yun. And also, osteomyelitis. Pagka nakapasok sa buto, delikado rin yung osteomyelitis. So, ibig sabihin, kaya nga, pwedeng ikamatay ng tao ang pigsa pagka napabayaan. And most commonly kasi, ang tao, pag pigsa lang, di pinapansin. No? Kaya minsan, nai-infect, lumalala. Tapos pag napisa, hindi lang nila gagalawin yan o i-drain lang. Tapos maya-maya, after ilang weeks, may pigsa na naman sa ibang part ng katawan. Pag may pigsa kayo, di ba sabi natin, pigilin nyo kung mapipigil. Kung hindi na nag-form na ng pus, uminom kayo ng antibiotic. I-treat nyo siya. Huwag nyo i-underestimate kasi pag na-infection po yan, pwede nyong ikamatay, infections sa brain, infections sa sinusitis, infections sa puso, at pati na sa buto natin, no? So kung yung boil nyo rin hindi lang isa, grupo na ng pigsa, kailangan nyo talagang mag-inom ng antibiotic. And also, pagka nagkakulani kayo, halimbawa yung pigsa mo malapit sa armpit, tapos nagkapigsa ka, nagkakulani kayo sa armpit. So yung mga bagay yun, kailangan nyo talagang pumunta sa doktor at mag-take ng antibiotic. But for me, kahit wala yun,
for the purpose of hindi ka nabalikan ng pigsa, kahit ho wala yung mga kulani na yan, basta ho may pigsa, pigilan nyo na para hindi na rin umulit at hindi na ho mag-form ng pus. Okay. Dok, makakatulong rin po ba yung hot compress para mabilis na mahinog, sinasabi nila, yung pigsa, or parang pumutok, 'di ba, mawala yung mata? Yes, nakakatulong naman, no? Kaya lang, yun kung gusto mong paputukin. Pero kung halimbawa nag-a-antibiotic ka, wala ka pang nakikitang pus, so wala pang nana. Huwag mo nang lagyan ng hot warm compress kasi mahihinog yun, magpo-form ng pus. Kasi pag umiinom ka ng antibiotic, pwede hong hindi na mag-form ng nana. So kusa siyang mawawala nang hindi mo napipisain, kusa hong mawawala na lang siya dahan-dahan. Pero kung naka-antibiotic ka kasi, wina-warm compress mo, mas mabilis nga hong mahihinog, magfo-form ka pa ng pus. So kung may pus na, pwede na kasi may pus na eh. Hindi mo na ma-reverse yun. Ano-ano naman po, Dok, yung procedure na pwedeng gawin sa clinic ninyo para po makaiwas din sa pabalik-balik na pigsa? 'Di ba may mga ganun, Dok, yung parang ang kulit? Kakatapos lang, bigla na namang meron ka na namang pigsa sa ibang bahagi naman. May kilala akong ganun, talagang pigsahin, no? Oo. So, ayun po. So, siyempre number 1, we have vector scan, no? So makikita niyo ho talaga doon kung meron kayong Staphylococcus aureus. Yun ho yung specific na mikrobyo na nagko-cause ng pigsa. So wala pa kayong pigsa, kung nakita niyo may Staphylococcus kayo, siyempre pwede niyo na hong preventive side, pwede niyo na hong patayin yun, no? Kung hindi ho antibiotic, ayaw niyo ng antibiotic na iinom, meron ho tayong Rife machine. So ipo-program natin doon Staphylococcus aureus mismo. So mag-aano ho yun, mag-emit, magre-release ho siya ng frequency to kill Staphylococcus aureus doon sa katawan ng pasyente. So ang pasyente nakaupo lang, sakop niya ho ang 60 square meter. So malayo ho, kahit may pinto, kahit may natatagos niya ho yun, no? So sa Rife machine ho, we can program any diseases, any bacteria, any parasite, even cancer. Kaya ho sa clinic mataas ang cure rate namin because aside from the vector scan, we have the Rife machine and ginagamit din namin to Eli sa yung pamatay ng parasite. Pinoprogram namin ang parasitism dyan, flatworm and roundworm and sa may mga cancer. But actually, lahat ho pwede nating i-program dito. Kabaliktaran ho yan ng vector scan. So, energy medicine ho yung dalawang yan. Kumbaga, si vector scan, gagamitin mo yon para mag-pick up ng frequency sa katawan ng pasyente para makadiagnose, para humalaman niya kung ano yung mga sakit mo. Baliktad, si Rife machine naman ho, siya ang magre-release ng frequency para ho gamutin ang pasyente. Kasi ho, lahat ng bagay, all matters, meron hong eksaktong frequency. So pinag-aralan na ho yan ng mga gumawa, specifically si Dr. Rife, pero wala na ho si Dr. Rife. Pero naiwan niya ho, yung may mga siyang na-save. Kaya yung nakagawa ang tao ng Rife machine, no? So kumbaga, halimbawa sa vector scan ho, yung exact frequency halimbawa ng parasite, nandun na ho sa loob ng machine. Pag sinuot mo yung headset ng vector scan, so pipick up ho yun, ikukumpara niya dun sa standard. So kung nag-match ho yun, eksakto yung frequency, ibig sabihin meron ka nun. Sa Rife machine naman, may libro ho talaga ng ganyan. Titignan mo kung ano ang frequency ng halimbawa Staphylococcus, ipoprogram mo doon sa Rife machine. Pag andar ho ng Rife machine, magre-release ho siya ng frequency to penetrate the body of the patient to kill Staphylococcus. So ganun po. Kasi medyo umiiwas na rin tayo kung halimbawa sobrang dami-dami ng maintenance o gamot na iniinom ng pasyente. So we want to kill a certain germs na hindi na siya iinom ng antibiotic. So meron ho tayong Rife machine. Aside from the detoxification program and the blood cleansing program, syempre ho, pag nilinis natin yung basic organ like the colon, liver, gallbladder, it can kill parasite and remove heavy metals. Hindi ho kayo titirahan
ng Staphylococcus or any other bacteria pagka ho ang katawan nyo malinis, no? Pero pag marumi ho, talagang titirhan tayo ng germs. Blood cleansing, yung dugo ho natin, malilinis yun. No? So, especially kahit saang part na ho yan, kahit nasa ulo, na any part, no? Mapapatay ho ng blood cleansing ang mga germs, mawawash out po yun, ilalabas natin sa ihi, plus maha-hydrate po ang pasyente and gaganda ho ang circulation ng pasyente. So sa tulong po Dok ng Rife machine, ng vector scan, ng blood cleansing, and ng detox program, pwedeng gumraduate yung isang taong pigsain, Dok. Ay yes, oo. Ano lang yun, chicken lang yung machine. Kung yung iba nga cancer pa, na i-improve namin yung pasyente. So kung pigsa ho, kayang-kaya po yun nung sinasabi nating mga protocol, no? Para hindi na ho kayo balik-balikan. No? Yes. At para nga po Dok sa mga interesado pong mag-avail ng ganitong klaseng procedure, ang inyo pong clinic, once again, your address and hotline number. So we are at Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati. Our hotline 8546-9412, 0922-875-2899, and 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0919-995-6168, and 0922-875-2899. Paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Thank you so much, Dr. Irene Lim, and keep safe always. God bless po. Keep safe, God bless, and good night. Maraming salamat po Luzon, Visayas at Mindanao. Yan po ang kabuuan ng ating discussion about boil o pigsa. Alam niyo na po kung ano ang dahilan at kung sino po yung at risk dito. Gayon nga rin po yung mga pamamaraan para nga po hindi na po magpaulit-ulit na bumalik sa inyong katawan. Maraming salamat muli, inyo pong nakasama Elanie Bensal para sa tuloy-tuloy na pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.